Hindi na makakalaro si Walker Kessler ng Utah Jazz sa natitirang bahagi ng season matapos mapilitan itong sumailalim sa season-ending surgery dahil sa torn labrum sa kanyang balikat. Ibig sabihin, tapos na agad ang kanyang season kahit nagsisimula pa lang. Sayang talaga mga idol dahil maganda pa naman ang ipinapakita ni Kessler para sa Jazz ngayong taon. Sa loob ng 5 laro may average siya na 14 points, 10 rebounds, 3 assists and 1 steal per game. Senyales nga ito na malaking tulong sana siya sa kanilang koponan. Ngayon, dahil sa injury na ito, malabo na siyang makabalik ngayong season at posible na ring pag-isipan ng Utah Jazz na i-trade si Kessler habang mataas pa ang kanyang value. Lalo na't nasa huling taon na rin ang kanyang kontrata kaya maaaring maghanap na ang Jazz ng mas matibay at pangmatagalang piraso para sa kanilang future. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat nang i-trade ng Utah Jazz si Walker Kessler habang may value pa siya? Samantala, kung ako sa Memphis Grizzlies, mag-iisip na ako kung oras na bang i-trade si Ja Morant. Sa pangatlong pagkakataon, tila basura na naman ang kanyang naging performance at ngayon laban pa sa Houston Rockets. Nakagawa lamang si Morant ng 17 points, 5 rebounds and 8 assists with 6 out of 19 field goal attempts. Bukod pa dyan, 1 out of 7 lang siya mula sa 3-point line at may 6 na turnovers pa sa loob ng 34 minutes of playing time. Matatandaan na kamakailan lang ay nasuspinde pa si Morant dahil sa misbehavior laban sa kanyang mga coaching staff. At simula nang masangkot siya sa mga kontrobersya nitong mga nakaraang taon, hindi na muling nakabalik ang Memphis Grizzlies sa pagiging isang contender team. Gayunpaman, tila nananatili pa rin ang tiwala ng front office ng Memphis kina Ja Morant at Jaren Jackson Jr. na kaya pa nilang buuin ang isang panibagong championship caliber team sa hinaharap. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba dapat nang i-trade ng Grizzlies si Ja Morant? Samantala, panalo talaga ang Lakers sa pagkuha kay DeAndre Ayton. Marami kasi ang nagsasabi noon na hindi raw babagay si Ayton sa Lakers lalo na kapag kasama sina Luka Doncic at LeBron James. May ilan pang nagsabing kulang daw ito sa dedikasyon at madalas pa raw malate sa practice bukod pa sa pagiging mahina sa depensa. Pero sa Lakers, binago ni Ayton ang narrative. Sa halip na maging liability, naging malaking tulong siya sa panalo ng koponan. Katunayan, kanina lamang ay tinalo nila ang malakas na San Antonio Spurs ni Victor Wembanyama na nagpanatili sa kanila sa ikalawang pwesto sa Western Conference standings na may 7 panalo at 2 talo. Bukod sa magandang performance ni Luka Doncic na may 35 points, 13 assists, and 9 rebounds. Malaki rin ang ambag ni DeAndre Ayton na nagtala ng 22 points, 10 rebounds, and 2 blocks. Mukhang malinaw na mga idol, panalong-panalo ang Lakers sa trade na ito. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo na si DeAndre Ayton na nga ang missing piece ng Lakers ngayong season?